Marahil ay natural siguro sa tao ang pagkaroon ng karangalan at kadakilaan. Gusto maging sikat, gusto maging kilala, gusto din maging vlogger para maging kilala. Kaya lahat vlogger na, no? Wala lang nanood. Lahat gusto gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Pero, si Jesus, iba ang nais. Pero, kung titignan natin yung ebanghelyo natin, kahit mismo yung mga alagad niya, ay nagkaroon ng ganitong pagnanais. Na nagtatalo sila sa daan kung sino ang pinakadakila sa kanila. Pero, lagi may pagkakataon si Jesus na turuan ang kanyang mga alagad. Turuan sila kung anong tama at dapat. Turuan sila kung anong ninanais niya. Hindi yung sarili nilang pagnanais. Kaya, sa ating ebanghelyo, nung nalaman ni Jesus iyon, tinawag niya ang labindalawa at sinabi sa kanila, kung sino man ang gusto maging una, ay dapat maging huli at lingkod ng lahat. Kaya ho, ang pagiging Kristiyano ay hindi ho pataas ang tahak. Pataas at pagiging dakila, pagiging sikat, kundi ang pamumuhay ng isang Kristiyano, ang paglago niya ay hindi ho paangat siya ng paangat, kundi pababa ho siya ng pababa. Handang bumaba para maglingkod. Handang bumaba para ialay ang sarili. Handang bumaba para ibigay ang kanyang, kung ano ang meron siya. Handang bumaba para maglingkod. At ang tao naglilingkod, hindi niya sinasabing, ako ang masusunod, kundi ako ang susunod. Ang taong handang mag-alay ng sarili, hindi nagsasabing, ako dapat ang masunod dito, ako ang pakikinggan, kundi ang tao naglilingkod sa lahat, ako ang nakikinig at naglilingkod. At ang pinakikinggan ng tao naglilingkod ay si Jesus. Kaya ho, ang isang lingkod, hindi niya sinasabing, ako dapat ang masunod, ako dapat ang sundin ng lahat, kundi kung gusto nating lumago sa ating pagmamahal sa Diyos at pananampalataya, bukas ang ating tenga at nagsasabing, Panginoon, nakikinig ako sa iyo. Panginoon, ikaw ang susundin ko. Panginoon, sa iyo ko iaalay ang sarili ko. Kaya ho, ang buhay na naglilingkod, hindi lang ho nakikinig at sumusunod, pero higit din ho sa lahat, ang taong buong puso din naglilingkod, kusang loob na ibinibigay ang sarili. Tulad na pinakita ni Jesus sa pag-aalay niya ng sarili niya, dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal, kusang loob niyang ibinigay ang sarili niya. E maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano, ang nagdatao nagnanais na maglingkod, hindi ho pinipilit maglingkod, kundi kusang loob na ibinibigay ang sarili para maglingkod. Hindi ho tinuturo, hindi ho na pag-uutusan lamang, pero kasama sa buhay na naglilingkod, kusang nag-aalay at nagbibigay. Kaya maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, taglay ang hamon na ito ni Jesus sa atin. Kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, hindi sa pagiging sikat, hindi sa pagkakaroon ng posisyon o pagiging kilala, kundi ang buong puso na paglilingkod at handang sabihin, limutin ang sarili. Limutin ang sariling pangalan.
Lilimutin ang sariling karangalan para ibigay ang sarili at magpakababa. Kaya doon niyo po nakikita kung ang tao ay buong puso talaga naglilingkod. Hindi niya hinahangad na makita siya. Hindi niya hinahangad na siya'y mapansin o i-like ng lahat. Pero tama na sa kanya na siya ay tahimik na naglilingkod. Sapat na sa kanya na binibigay niya ang sarili niya para sa paglilingkod sa lahat. Sapat na sa kanya na ang Diyos ang nakakakita ng paglilingkod niya. Kaya kung titignan po natin yung ating ikalawang pagbasa, binanggit sa atin ni San Pablo, minsan na may mga struggle sa buhay komunidad ng isang Kristiyano. Hindi natin maiiwasan na may kanya-kanyang away, may kanya-kanyang pagtatalunan, at minsan may kanyang pagnanais. Gustong iangat ang sarili, pag-aawayan kung sino ang presidente ng grupo, kung sino yung magiging vice. Aminin natin, lalo na papalapit na yung eleksyon, mag-aaway-away na naman tayo. Mag-aaway-away na naman, magsisiraan na naman, mag-unfriend na naman at mag-unfollow ng bawat isa. Pero magandang paalala sa atin, ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, that in the face of conflict, in the face of disagreement, minsan nangyayari na hindi nagkakasundo eh. At normal naman yun eh. Wala namang perfect na komunidad eh. Nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan, nagkakaroon na medyo konting away. Pero sana ang maghari ay ang pananampalataya natin, hindi ang sarili natin. Sana ang maghari ay hindi yung kagustuhan na maging tama ako, pero sana ang maghari sa atin ay yung kagustuhang mag-ugnay-ugnay at paglingkuran ang bawat isa. Ang tao naglilingkod, handang magbuklod. Ang taong kapangyarihan ang ninanais no nagkakanya-kanya. Pero ang taong handang maglingkod, ang dulot niya ay pinagbubuklod niya ang mga tao sa paligid niya. Kaya magandang hamon ito sa atin bilang Kristiyano din ngayon, na tayo bilang mga naglilingkod sa Diyos at nagmamahal sa Diyos, sana tayo din yung dahilan para magbuklod-buklod din ang bawat Kristiyano. Sana tayo din ang maging dahilan ng pagkakasunduan ng mga nag-aalitan at hindi nagkakasundo. Sana tayo rin yung dahilan para magkaroon ng pagpapatawad, hindi ng panghuhusga. At yan po yung kapangyarihan na nadudulot ng taong handang maging lingkod. Pagbubuklod, nagdadala ng pagkakasunduan, nagdadala ng ugnayan at unawaan sa bawat isa. At yan ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ang taong buong pusong nagbibigay ng sarili, at taong buong puso naglilingkod, buong puso nagbibigay, nililimot ang sarili para ang Diyos ang sundin. Ito'y hamon sa atin. At sana bilang mga Kristiyano, sa pagtahak natin sa daan ng pananampalataya, ay lumalago tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Pero ang paglago natin ay hindi paglago sa kasikatan, kundi paglago sa kahandaan na magbigay, maglingkod, at ialay ang sarili para sa lahat. Amen.